Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa iyo ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang maging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo.
Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababakay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ninoob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sa pagmamahala natin, ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus. Tungkol sa bagay na ito, sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang suwayin,
sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinag-aaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Dahil sa katigasan daw ng ulo, yan ho ang sabi ni Jesus nung tinanong siya ng mga Pariseo kung bakit pinahintulutan ni Moises na maghiwalay ang mag-asawa dahil sa katigasan ng ulo. At hindi ba ang taong matigas ang ulo, ang gusto niyang pinaiiral yung gusto niya? Siya lang ang masusunod, siya lang ang pwede, siya ang boss. Lahat ng ayaw sa kanya at ayaw sa panig niya, naaawayin niya. Pero maganda makita na sa ugnayan natin bilang Kristiyano, na ang pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa, kung nais natin maging maayos ang ugnayan, ay dapat sana walang puwang ang katigasan ng ulo. Dahil ang tao matigas ang ulo mo pag mataas. Di ba? Pag ang tao matigas ang ulo, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya ayaw niya makinig, ayaw niya sumunod, kasi ang gusto niya, siya ang sundin. Siya ang tama. Lahat tayo mali. Kaya ang tao nagiging matigas ang ulo, ang pinaghuhugutan ay ang pagiging mataas sa sarili. Pero tinuturo sa atin ni Jesus ang daan tungo sa pagsunod sa Kanya. Ang daan tungo sa kabanalan. At ang daan tungo sa kabanalan ay hindi pagiging mataas sa sarili, kundi nagpapakababa handang maglingkod at mag-alay. Kahit sa ating pakikipag-ugnayan, minsan, maganda rin na unahin natin yung ugnayan. Yung ugnayan ng bawat isa. Lalo na sa buhay mag-asawa. Minsan maganda ang tanong, sino ba ang laging tama? At minsan pag-aawayan niya na mag-asawa, sino ang tama? Sino ang mali? Sino ang tatamaan? Pero maganda rin makita na hindi ba mas tama rin sa buhay mag-asawa na nagpapakumbaba sa bawat isa. Hindi sino ang mas mataas, sino mas magaling, sino siya ang tama sa dalawa, kundi may pagkakayahan din na magpakumbaba at aminin ang kahinaan sa bawat isa. May pagpapakumbaba at kayang aminin at kayang sabihin, mali ako, pasensya na. At hindi ba maganda yung pagkakadugtong sa atin ng Ebanghelyo na pagkatapos magpahayag ni Jesus tungkol sa samahan ng mag-asawa, bigla niyang pinasok ang kwento tungkol sa mga bata. At sinabi ni Jesus, ang sinumang maging katulad nila ay siyang papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sabi ni Jesus, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Pagtanggap natin sa aral at turo ng Diyos, tulad ng isang bata. At hindi ba ang isang bata ay handang maturuan? Ang isang bata gustong matuto. Bakit niya gustong matuto? Dahil gusto niya lumago. Gusto niya matuklasan ang bagay sa paligid niya. Kaya handa siyang matuto,
handa siyang maturuan. Kaya di ba lagi natin sinasabi, pag bata, madaling maturuan. Di ba? Ang karugtong nun, pag tumatanda na, hindi, mahirap ng turuan. Pero maganda kahit na tumatanda na, ay madali pa ring turuan. Dahil tulad siya ng isang bata. Parang bata sa kaharian ng Diyos. Handang makinig, handang matuto, handang lumago. At kasama sa paglago ng isang tao, ang paglalim ng ugnayan niya sa kapwa niya. Kaya nga, di ba may tinatawag tayong interpersonal maturity? Yung paglago natin sa pakikitungo natin sa kapwa natin, kahit sa buhay mag-asawa, may paglago sa pakikipagtungo at pakikitungo sa bawat isa. At yan po yung may kakayahan tayo. Hindi ka ganyan lang. Hindi ka ganito na lang ako. May kakayahan tayo na lumago. May kakayahan tayo na maging mas mabuti kaysa kahapon. At may kakayahan din tayo na ang ugnayan ng mag-asawa ay lumalim. At kung ano man ang problema, lahat naman ay kayang ayusin. At sana magandang paalala rin sa atin na kasama ng tulad ng pagiging bata ay ang pagiging mahinahon. Pagiging mahinahon at kayang yakapin ang bawat isa. Pansinin niyo yung bata pa nag-aaway. Naalala ko nung bata kami, may kalaro kami nag-away. Nagkapikunan sa laro. Siyempre yung away ng bata, no? Maghaharap yan. Kunyari, magsusuntukan. Pero, nobody throw the first punch. Nakaganon lang yan. Tapos yung mga kalaro nyo, sige nga, hawakan mo nga sa tenga, no? Susul-sul pa. Pero, yung dalawang bata mag-aaway, kahit isang suntok walang magagawa. Dahil nagdadalawang isip sila sa gagawin nila. Nainis sila, pero wala silang gagawin. Mag-aharap nga, pero ni isang suntok ay walang maglalanding. Nobody will throw the first punch hanggang awatin na lang sila. At pagkatapos nun, kaibigan na ulit sila. Magkalaro na ulit sila. Isa maganda rin matuto sa mga bata yung halimbawa nila at paano nila ayusin ang bawat ugnayan at bawat relasyon. Ang bawat pakikipagtagpo sa kapwa niya. Diba ang bata pagkatapos mag-away, magkatampuhan, mamaya-maya maglalaro na naman sila. Pag tumatanda na, pag nagkasamaan ng loob, unfriend, block, hindi na mag-uusap, kuyo ka. Hindi na magkakilala. Minsan maganda matuto din sa halimbawa ng mga bata. At ito din ang pinapalalahanan sa atin ni Jesus. Sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, sa buhay mag-asawa, sana naroon ang pagiging bata. Handang aminin ang pagkukulang, handang matuto sa pagkakamali, at higit sa lahat, pinahahalagahan ang ugnayan sa bawat isa. Kaya sa buhay mag-asawa, hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong ikakasakit ng asawa mo. Alam mo sa buhay mag-asawa na hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong masasaktan ng asawa at pamilya mo dahil nagmamahal ka at nagmamalasakit sa kanila. Kasi kung sinasaktan mo na yung asawa mo, kapwa mo, pagmamataas na yan. Tingin mo, ikaw ang tama, ikaw ang boss. Wala silang pakialam sa iyo. Pero we live in a community. The family is a community. Isang komunidad na nagmamalasakit sa bawat isa. Isang komunidad
na magkasama naglalakbay, bitbit ang kanya-kanyang kahinaan. Lumalago sa kahinaan, lumalago sa pagmamahal. At kahit anumang alitan, hindi pagkakasundo, naroon pa rin ang katotohanan ng pagkakasundo at maayos ang relasyon. Ito ang natutunan natin sa kwento at halimbawa ng mga bata. Na tayo mga Kristiyano, sa kikipag-ugnayan natin sa kapwa natin, habang lumalago tayo sa edad, ay sana'y maging katulad pa rin ng mga bata. Handang makinig, handang matuto, handang magpatawad sa bawat isa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pag-ibig tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig tayo'y pinagbubuklod, dumulog tayo sa Kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa maging lunduyan nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong pagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lang.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di inaiiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami itunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik sa muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang gawain sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag may pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.